So sa ngayon po, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-test ng isang bagong deliver na inverter. So ito pong hybrid inverter na ito ay 5.5 kilowatt at ang brand po nito ay PowMR. So bago po natin i-test yan, kung okay ba yung inverter na yan, siyempre po pagka meron tayong in-order na inverter, kailangan malaman agad natin kung okay siya. At saka dapat i-video natin para kung hindi siya gumagana, may i-return natin siya. So para po matest yan, kailangan nating ihanda yung mga kailangan nating tools at saka mga gamit. So unang-una po, kailangan natin ng mga lies, screwdriver. Meron tayong screwdriver na maliit, meron pong malaki. So dito po sa hybrid inverter, meron po ditong nakasulat na AC in at saka AC out. So dito po sa AC in, dito natin ikakabit yung power supply ng galing sa grid o sa outlet. So meron po itong nakamarka na L, ibig sabihin live wire, tsaka N, neutral wire. So dapat po kasi pagka kakabit natin dito at itetest natin yung inverter, dapat yung L ng grid ay dapat dito sa L ng inverter kakabit at yung N ng grid dito sa N ng inverter kakabit. So ngayon po, pagka magkakabit na tayo ng power supply sa inverter, dapat po yung pagsasaksakan natin na outlet ay mamarkahan natin, itetest natin kung alin ba yung L doon tsaka yung N. Tsaka po dito sa plug na isasaksak natin dito, dapat alam din natin kung yung ano yung gagamitin nating L, pati dito sa kabila, mamarkahan din natin ng L. Doon naman sa AC out, dito po sa AC out, ibig sabihin, papunta na ng load, kakabit lang natin yung load natin na ilaw. So ito pong ilaw na ito, bali kahit magkabaliktad siya dito, kakabit natin sa L at sa N, pwede pong baliktaran yan. So ngayon, bago po natin matest yan, dapat malaman natin dito sa outlet na ito kung ano yung L at saka N. So ang una pong gagawin natin, kailangan natin ng tester, multitester na digital, pwede rin pong analog. So ngayon, nahanap po tayo ng isang metal structure sa bahay. At dito po, ang gagamitin ko po, yung pong window grills. Ito po, bakal po ito. So, bali ang gagawin natin, yung isang linya ng tester, itututok natin dun sa isang butas ng outlet. Tapos, yung isang probe ng tester, itututok natin dun sa metal. Ngayon, pag tutok natin yan, dapat makita natin dito kung meron siyang 220 volts. At kung wala, kung 0 volts, ibig sabihin, yun ang neutral. Kung meron siyang 220 volts na makuha, yun ang live wire. So, itutok na natin. So, dito makikita mo, 220 volts yung nakuha natin. Ibig sabihin, itong tinutukan natin dito sa outlet, ito yung live wire. So, ngayon, ilipat natin sa kabila. So, dito sa kabila, pag itinutok natin sa metal, dapat dito wala kang makuwang kwan. O meron mang nakuha, pero 2 volts lang. So, ibig sabihin, yung line natin, bali dito, nilagyan ko na ng marka, ito yung live wire, ito neutral wire. So, punta tayo sa inverter. So, dito naman sa inverter, dapat yung
yung plug natin na isasaksak natin dito sa power supply, kakabit muna natin dito sa L at N ng inverter. So, dapat tanggalin muna natin yung cover ng inverter. So, dito, makikita mo may mga tornilyo na pagkakabitan ng wire natin. So, unahin natin itong L ng supply. So, ikakabit natin siya dito sa L ng AC in. So, itong kabila naman sa N ng inverter. So, pagkatapos niyan, dapat may load siya. Kakabit naman natin itong load na isang ilaw. So, dito nga sabi ko, itong load, pwedeng ikabit mo siya kahit baliktaran. Wala nang ganito. Yun ang importante kong LON. So ayan, nakabit na natin yung power supply para sa AC in at saka AC out. So itong plug natin, sasaksak na natin doon sa power supply. Dapat itong L ng plug at itong L ng outlet ay parehas sila. So sasaksak natin. So dito, makikita nyo na nag-indicate na yung supply voltage, which is 221 volts. So sa ngayon, hindi pa naka-on yung inverter switch. So dito, meron sa side na switch. So dito, makita mo naka-zero pa siya. So ilalagay natin siya sa on, sa 1. Dapat pag on natin yan, dapat umilaw na itong ating load. So i-on ko na siya. Ayan, umilaw siya. Ibig sabihin, okay yung inverter. So dito, makikita nyo dito sa parang diagram niya, makikita mo dito yung sign ng supply at yung sign ng load. So makikita mo siya na nakakabit siya doon. Ibig sabihin, meron kang supply at meron ka ng load na magkakonekta. So yan yung ganyan lang i-test yung kwan. Kasi pag hindi mo siya na-test at hintayin mo pa siyang makabit sa actual, matatagalan ka kasi maglilinya ka pa ng mga solar panel saka sa battery. So dito naman, pagka ikakabit na natin sa actual yan, dito yung pagkakabitan natin ng panel, yung output ng panel. Meron tayong positive at negative. At dito naman sa battery, meron tayong positive at saka negative. So yun lang, ganyan lang ang pagtitest ng isang bagong inverter.